Pastora Nita, for that wonderful message. Ngayon po, tawagin natin si Pastora Yosafe Alatraca para Pastora Fe. Ang ating mga magulang noon, konting introduction. Kung ikaw ay mahina ang utak mo, kumuha ka ng teaching. Kung magaling ka, kumuha ka ng pagka-doktor, lawyer man, o engineer. Pero yung mahina ang utak, sinasabi ng ating parents, maging teacher ka. But, walang BBM, walang doktor, walang engineer. Kahit sino man sa atin ngayon ay wala ka kung walang teacher. Palakpakan natin yung mga teacher natin. Teachers are frontliners in building the lives of students. Without them, we are lost. But thanks God, Moses Cradle Academy has given us teachers who can stand apart, shoulder to shoulder, with those teachers na graduate sa Lasal, teachers na graduate sa UP, or teachers kung yung mga universities na mga malalaki. They can stand apart with them. Why? Because they are frontliners. I think this is my first time to thank these teachers. They are all here. I don't know kung sinong absent. Thank you for coming. Thank you for coming. Okay, but today, we are going to honor. Sana sabihin ko prodigal eh. Kasi aalis eh. Prodigal teachers. Prodigal teachers. No, but siguro pinag-pray na rin nila ito na sila may mga plano sa buhay. Ang Jaycohar naman ay hindi nagpipigil kung saan sila masaya. May mga 5 teachers na umalis na dito. Ang una si Pastor Ruben na he stayed here for 5 years. Si Pastor Rowie, Brother Rowie, Teacher Rowie has stayed here for 13 years. Teacher Nori, who stayed also, I put how many years. And then si Jenny, who stayed here for 9 years. And Teacher Malu stayed for 17 years. 17 years or 18 years? 18 years. Prodigal sila. Ngayon naman, may 2 teachers na prodigal din. Bakit gano'n ang mensahe mo, Pastor Anita? Okay, may we ask this prodigal teachers who will be leaving MCA. Now, but we thank the Lord for their service for the school. First, I'm going to call Josie.
magandang ganit. Hindi ka sana bibigyan. Plaque of appreciation for her 5 years of teaching, inspiring, encouraging, and challenging students at Moses Cradle Academy. We extend our heartfelt thanks to her love and dedication. Given this 16th day of June in the year of our Lord, 2024. Siyempre, at konting pakimkim. O, dyan ka lang. Now, may we call on sick man pala si Josie, magtuturo siya sa public school. Okay. May we call on Ruby Rose, isa rin prodigal. Wala ka mga sa stage, umiiyak ka na. For her plaque of appreciation was given to Ruby Rose G. Saking. For her 3 years of teaching, inspiring, encouraging, and challenging students at Moses Cradle Academy, we extend our heartfelt thanks to her love and dedication, given the 16th day of June in the year of our Lord, 2024. Prodigal. May I ask all the teachers, before they give their testimony na experience na dito sila sa pagtuturo sa Moses Cradle, will you please stand up? Moses Cradle teachers. Okay. Umpisa doon, siyempre, shake hands. Say goodbye to the prodigals. Okay, come on, come on. Come on, faster. Walang iyakan. O ikaw, ay, what do you say during your stay in Moses Cradle Academy? Gani, ano na nag-iyak ka? What made me stay in 5 years in Moses Cradle Academy? One of the reason is I found another home, a second family. Just like kung meron tayong parents sa bahay natin, meron din po kami ditong strict pero on the other side, she's very soft and a loving mother also to everyone.
a second home wherein we have an older sisters and brothers. That's my colleagues, my co-teachers, and the sympathy and empathy for each of every teachers is always there. Kahit na may problema ka personally, lagi silang nandyan. They are very open to listen without any bad opinions, or they are not going to judge you kung ano man yung nararanasan mo ng mga problema. Secondly, I'm very thankful, and it's an answered prayer talaga na dito ko dinala ni God. Because, sabi nga nila, we have a purpose kung saan tayo. And, thank you for the skills also na na-unlock because of these schools na marami pa palang pwedeng enhance. And hindi siya nag-stop na feeling mo, alam mo na yung kakayanan mo at the age of 30, at the age of 25, 24, pero marami pa palang kaya mong ibigay. And yung skills na hindi mo alam na pwede mong gamitin to serve the Lord. And ang daming growth personally, mas nakilala ko yung sarili ko. And I'm very thankful na nandyan si Pastora. Again, he's very strict pero napaka-soft and very concerned. Hindi lang sa akin, ako sobrang feel ko yung pagiging stage mother ni Pastora. Parang minsan, dahil nga sa pagiging strict niya, parang iniiwasan mo siya na makasalubong. Kasi nga, parang nandun yung kinakabahan ka. Pero ang daming lessons na nabigay sa akin si Pastora, especially the self-respect also, and the confidence na binibigay sa bawat isa. And also, pagiging professionalism, na ganito pala, kumbaga, pag sa isang work siya pero hindi mo na-feel na trabaho, na mahirap. Kasi nga yung love and sympathy ng bawat teachers ay nandyan. Sobrang saya. Sobrang saya sa MCA kasi nga, kumbaga yung mga napaka-importante kasi sa isang trabaho yung safe environment. Kumbaga yung mga taong nasa paligid mo, iba kasi, iba talaga siya. Iba sa MCA na kahit sabi mo ang daming mga makukulit or mga bully na teachers. Pero with love and care, hindi lang siya basta-basta na inaasar ka, nandoon yung concern sa bawat isa. And isa sa pinaka-importanting kung bakit ako nagstay dito sa MCA, yung spiritual growth talaga. Before, nagsisimba ako pero hindi ko alam kung ano ba yung purpose ko in life. So, I'm so blessed and thankful talaga na dito talaga ako dinala ni God, ni Lord, na makilala ko, may purpose kung ba't ko nakilala si Pastora. Tinuruan niya ako ng maraming bagay. Hindi man ako nakakapagsabi sa kanya personally lagi na thank you, Pastora, dahil sa mga advices na binibigay niya sa akin. Before, nandun talaga yung magiging matigas ng ulo ko. But God's make a way for me to be corrected in a very soft way din naman. And malaking impact talaga yung pagtuturo ko or pag-work ko sa MCA. Yun nga po, ang laking changes. I mean, ang dami talagang nagbago sa buhay ko. And only God knows kung ano pa yung mga bagay na mga blessings na binigay niya sa akin. So, maraming salamat po. Napakabilis po ng panahon. Parang hindi ko ma-imagine na 5 years na pala siya. And dahil nga siguro sa mga teachers, malaking impact rin po talaga yung mga taong nasa paligid natin. And it's because of the leaders na meron kami, si Pastora,
And also, maraming salamat po sa principal namin, si Ma'am Lai, na very open din po siya kung ano man yung gusto mong sabihin. Yung open, na walang judgment. Kumbaga, willing to listen. And hindi po lahat ay willing makinig sa mga sinasabi natin. So, sobrang blessed na dito ako dinala sa MCA po. Maraming salamat po. Sige, pwede ka nang umupo, anak. Josie, careful yan ba? Masagid lang. Okay. Punta ka na rin. Ito'y prodigal. Hindi siya pupunta sa public. Sa public. Public hospital. Public school. Siya po ay ikakasal. Sa kanyang boyfriend nasa abroad. Para meron siyang time na i-prepare yung kanyang mga papeles. So hindi na siya nagpa-renew ng contract. But I love this prodigal. So, I love them both. Thank you. Wait lang. I-share ko lang po yung unang pasok ko dito kasi nag-quit po ako ng job ko. Dati nagtatrabaho po ako sa call center. Tapos hindi po ako masaya. Malaki yung sahod pero hindi talaga ako masaya. So sinabi ko po sa parents ko na gusto ko magturo. Tapos po yung mga pinsan ko kasi galing po sila dito. Tapos nag-apply po ako. Tapos nag-review pa po ako ng interview, yung mga usual na questions sa interview. Tapos po, nung tinawagan ako ni Pastora, ang tanong niya lang po sa akin, sabi niya, Miss Aking, mabait ka ba? Ayun lang po yung tinanong. Tapos, sabi ko, mabait ba ako? Sabi ko po, opo. Tapos, after nun, pinag-demo na niya ako. Ayun, tapos po, gusto ko lang mag-thank you sa mga co-teachers ko. Tapos, kasi po I always dream to have an ate, pero wala akong ate kasi ako yung ate. Pero dito sa MCA, ang dami kong ate. Tapos po, natagpuan ko po din dito yung mga pangalawang magulang ko kasi nandyan po si Ma'am Lai na always free pag nalalapitan. Tapos gusto ko rin i-share kasi na-dream ko magka-Bible. Tapos yung unang Bible ko, binigay sa akin ni Ma'am Lourdes. Ayun. Tapos po, hindi ko inabutan yung lolo at lola ko sa side ng papa ko. Tapos yung sa mama ko naman, hindi ko kasama. Pero ngayon, thankful ako kasi meron akong pastora at saka si Tatay Lito na sobrang supportive. Thank you po. Dati po kasi, before po ako na pumunta dito, bago ko po makilala yung JCOHAR at saka yung MCA, every time na may problema kami, talagang nag-overthink ako agad-agad. Overthinker kasi ako dati. Ganun po. Madali akong ma-shake, madali akong kabahan, madali akong matakot. Pero simula nang nag-church na ako dito, tapos yung every Friday, meron kaming prayer meeting na sarili ng mga teachers. Sobrang nakatulong siya. Kasi kung dati overthinker ako ngayon, natagpuan ko na yung kapayapaan kay Lord kasi every time may problema kami, sinusurrender ko na lang sa Kanya lang. At tapos hindi na ako nag-overthink. Kaya sobrang thankful po ako sa JCOHAR family at saka sa MCA family dahil nakilala ko po kayo. Ayun lang po. Prodigals. Pero they will be back na mag-church.
Okay. Okay. Thank you very much, Ano Ruby. Hahatid mo lang si Pastora, tapos babalik ka dito, Teacher Ruby. Teacher Josie, balik po tayo dito. Dahil, tawagin natin si Pastor Digar para ipag-pray po sila. Ah, hindi ko po sila gaano kilala personally. Pero pag nakikita ko sila, bilang ang mga teacher po natin, sabi tama sinabi kanina dito ba yan, na sila yung pangalawang magulang ng ating mga anak natin. Kahit na, sabi nga pastora kanina, mga doktor, engineer, hindi sila magiging gano'n kung wala yung mga teacher po natin. So, hindi lang sila tuturo, kundi pangalawang magulang din po sila ng mga anak po natin. Kaya maraming salamat po sa mga teachers na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo para mahubog ang ating mga anak sa kung saan ang maging yung buhay nila, madala sila sa tamang landas, maturuan ng maayos. Yun po. Kaya maraming salamat sa inyong mga teachers. Saan man kayo dalhin ng Panginoon, patuloy kayong magpagamit sa Lord. Kahit na umalis kayo sa MCA, huwag po kayong umalis sa Panginoon. Amen? Patuloy pa rin tayo kahit saan man tayo mapunta, saan ang mga trabaho natin. Patuloy pagkatiwalaan natin yung mga buhay natin sa kay Lord. Diba? Para patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya kay Lord. Ayan po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Samahan niyo po ako. Yes, Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin, muli sa mga oras pong ito, kinikilala po namin na Ikaw ang Diyos namin, Ikaw ang Ama namin, Ikaw ang siyang patuloy na gumagawa sa amin pong mga buhay. Patungo, Lord God, sa Ikaw unlad, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na ang tao ang siya nagpaplano, subalit ikaw po ang siya nagpapatupad nito. Lord, yung mga prayers ng iyong mga anak na narito sa iyong harapan ngayon, Teacher Josie, Teacher Ruby, Panginoon, ang kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoon, na iyong tinugon, iyong ibinigay sa kanila, Lord God. Ang dalangin namin, Panginoon, na sapagkat ikaw po ang siya nagbibigay ng trabaho para sa kanila, dalangin namin na ang patuloy mo na pag-iingat at paggabay sa kanilang mga buhay sa iyong mga anak na ito, Lord God, kay Teacher Josie and Teacher Ruby, Panginoon. Lord, saan man dako sila pumunta, pumaroon, Panginoon, o anumang company, kaya ng papasukan, Lord, dalangin po namin na huwag po silang papabayaan, huwag po silang iiwan, Panginoon. Dalangin namin ang mga kamay mo ay patuloy na gumabay sa kanila. I-guide mo sila, Panginoon, na patuloy silang maging matagumpay sa kanilang mga karir sa buhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang nagbigay sa kanila ng kanilang mga prayers, Panginoon, na ipinagkaloob sa kanila. Dalangin namin na patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, ang mga buhay nila ay patuloy po nila na maipagkatiwala sa iyo, Lord God. At Lord, patuloy sila na magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gagabay sa kanila. Dalangin din po namin na patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga plano sa buhay, Panginoon, sa kanilang trabaho na harapin, Panginoon, at kay Sir Ruby, Panginoon, na plano, Panginoon, pag-aasawa. Dalangin namin ang iyong paggabay sa kanya. Lord, ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya, Panginoon, ng karunungan upang sa katuparan, Panginoon, yung kanilang planong kasal, Panginoon, ng kanyang nobyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyong mga kamay, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagkilos, paggalaw sa kanilang mga buhay, ay patuloy ko nilang maranasan ang pag-iingat at paggabay mo sa kanilang mga buhay. Ibinagawad po namin sa kanila ang iyong
masaganang pagpapalat biyaya, Panginoon, sa mga anak mong ito, Lord, na narito sa iyong harapan ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo sila patuloy na pagtagumpayin sa kanilang mga plano sa buhay. Iniling po namin ang lahat ng ito sa panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor Dex. God bless Teacher Josie May and Teacher Ruby Rose. Let's move on to our